Nung binigay sa akin ni pastor yung lesson number 3, ay binasa ko siya. Napakaganda kasi why we need to disciple new believers. Yan po yung lesson or session number 3 natin ngayong gabi. So bago ang lahat, tayo muna ay mag-pray siguro para sa ating pagsisimula. Okay, so let's pray. Lord God and loving Father, thank you so much for this opportunity once again, Lord, that your words ay may pahayag po sa bawat isa na nandito ngayon. We pray, Lord, sa aming lesson na mapag-aaralan ngayong gabi ay magbigay ito, Panginoon, ng challenge, ng encouragement sa amin, Panginoon, that we need to develop a heart for soul winning and discipleship, Lord God. I pray na itong church na ito ay patuloy nyo pa na gamitin upang ang inyong salita, Panginoon, ay maipahayag at higit sa lahat, Lord, marami pang mga tao ang maabot sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa vision na ibinigay mo sa aming pastor. I pray, Lord, na ang church na ito ay magsama-sama, magtulong-tulong para yung vision na ito, Lord, ay maisulong, Panginoon, at mag-materialize, mangyari, Panginoon, sa aming buhay, sa aming church, sa ministry na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. You have your Bible tonight? Open your Bible in the book of Acts, chapter number 15. We will begin reading in verse number 35 down to verse number 36. Okay? At pag-aaralan natin ngayon why we need to disciple new believers. Okay? Acts chapter number 15. We will begin reading in verse number 35 and verse number 36. If you are there, say amen. The Bible says in verse number 35, Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Verse number 36, pwede niyo ba akong sabayan dito sa verse number 36? Ready? Begin. And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do. Okay? So makikita natin dyan yung word na let us go again and visit our brethren. Okay? Gusto kong ilatag sa inyo ito from soul winning. Di ba yun yung ating lesson kagabi? A heart for developing a heart for soul. So soul winning to discipleship. Okay? Ito yung kinoconnect natin, soul winning, going to discipleship. At sa gitna niyan, may missing link dyan. Bago ka maka-enter doon sa discipleship, bago mo siya ma-disciple, meron po meron pong missing link dyan. Na kung saan, most of the time, or most of us, even me, ay nag-fail. Ito po yung tatawag natin na follow-up. Are you with me? Follow-up. So, the missing link of soul winning and discipleship is yung word na follow-up. Okay? Yan yung isa yan sa pinakamahalagang word na dapat nating makita ngayong gabi. So, dapat soul winning, and then you need to follow up. And then, para makapasok ka doon sa discipleship. Diyan kasi sa follow-up, diyan nangyayari yung visitation, amen? Diyan sa follow-up nangyayari. Building relationship to that person. Diyan nangyayari sa follow-up. Okay? At pag sinabi natin na new believers, okay? Pwedeng ito yung mga tao na bago sa ating church.
pwedeng sila ay naligtas na, okay? At dapat silang maturuan, maalalayan ng salita ng Diyos para mag-grow sila. Amen? Pwedeng ito yung mga tao na yon. Or else, ito din yung mga tao sa church natin na na-invite and they keep on coming to church. Pero hindi natin alam kung talagang saved na sila. Di ba? But they keep on coming to our church. Dapat makita natin yung mga new believers na ito so that we can teach them the Word of God. Tayo yun. Responsibilidad ng mga members ng church natin na ito na mapangalagaan yung mga new believers na binibigay ng Panginoon sa atin. Actually, binibigay ng Diyos sa atin yan. Amen? Those new people, new faces, yung mga new blood sa ating church, binibigay ng Diyos sa atin yun. At kapag hindi natin sila nakikita at maalagaan, maaari silang mawala. Are you with me? Kaya salamat sa Panginoon na isang araw sa buhay mo, may isang member ng church na ito, na yung member na yun dumating in time para ma-witnessan ka, para ma-follow up ka, para ma-disciple tayo. Just remember those days na ngayon nakaupo ka na dyan because there was a man na dumating on time. Dumating siya in time sa buhay mo. At nagpaliwanag siya ng salita ng Diyos sa buhay mo. At ngayon nandito ka lang nakaupo sa church na ito, nakikinig ng salita ng Diyos kasama ng bawat isa. Wow, what a blessing, amen? What a blessing. Makikita natin dito yung word na let us go again and visit our brethren. Okay? Before we can disciple the new believers, okay, we need to do the follow-up. And we cannot do the follow-up when we cannot go visitation and soul winning. Amen? Mga kapatid, yan ang key. Okay? After soul winning, follow-up is the key to discipleship. Gusto mong mabuksan yung discipleship sa buhay ng isang tao na yan? Amen? Hawak mo yung key. Ano yon? Yung word na follow up that person. Ako at saka si Brother Marlon, meron kaming na susolwining diyan diyan sa Bukuhan lang sa Maisa Row Street, 'di ba? Napakalayo, 'di ba? May nasolwining kami diyan and family siya. Dati lang yan, single. Pero naging family man na siya ngayon, may family na siya, may isa na silang anak at may isa din siyang asawa. Okay? So, family na sila. At nabanggit ko sa kay Sir Marlon, sabi ko, bakit pa tayo lalayo sa ating soul winning? Meron naman pala dito malapit. I-disciple na natin to. Balik-balikan na natin to. Alam niyo ba mga kapatid, yung na yan, yung bukuhan na yan dyan, is really our mission field. Are you with me? Maraming pwede natin dyan na ma-disciple at pwedeng kahit hindi mo na sunduin, pupunta dito sa church. Okay? Titingnan natin yan. Okay? After soul winning, follow-up is the key to discipleship. Okay? So may ilang bagay dito, ilan ba yan? 6 na binigay dito sa atin. Why we need to disciple new believers. So number 1, okay, mabilis lang to. Number 1, because the devil snatches away the seed of the gospel. Okay? Pag hindi natin sila mabalikan, maaaring yung salita ng Diyos na narinig nila, it's either sa isang soul winner or dito sa church, ay pwede yun makuha, manakaw ng dyablo sa kanilang mga isipan.
Okay? May verse tayo dyan sa may Luke chapter 8, verse number 12. Mababasa natin dyan yung word na, and those by the wayside, okay, are they that hear, then cometh the devil, and what happened? And taketh away the word out of their hearts. Okay, kaya minsan pag nag-follow up tayo, hindi na nila na ang liwanag naman, maganda naman yung pag ano mo dati, yung pagpaliwanag mo, pero pag tinanong mo, ikaw ba ay kaibigan, ikaw ba ay tiyak na nasa langit pupunta? Sasabihin niya pa rin na hindi. Okay? May mga minsan hindi nila naintindihan masyado or maintindihan because the devil, yung kaaway natin na si Satan ay maaaring dumating din sa kanila. Alam nyo, kung hindi natin sila ma-follow up agad, ipa-follow up yan sila ni Satan. Are you with me? Kung hindi natin sila mapangalagaan, sure bull yan. Talagang magbibigay si Satan sa kanila mag-o-offer si Satan sa kanila ng mga temptations. At yung words na narinig nila sa salita ng Diyos ay matatabunan yon ng mga temptasyon na pwedeng ibato sa kanila ni Satan all the day. Bawat araw sa buhay nila. Kaya nakakalimutan nila yung Word of God sa kanilang isip. That is why napakahalaga yung word na sinabi dito sa Bible, let us go again. Again and again. And visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Ipapalo up mo sila at talagang titingnan mo ano na kaya yung nangyari sa Word of God sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Ipinamuhay ba nila yon? Malalaman mo eh. You will see the need kapag mabisitahan natin sila. Kaya mga members of this church, ini-encourage tayo dito ng salita ng Diyos na magbigay tayo, maglaan tayo ng panahon para mabisitahan ito mga new contacts, new believers ng ating ministry. Are you with me? Maglaan tayo ng oras. Make yourself available to visit them. Okay? Bigyan natin sila ng pagkakataon ito. Gusto ko lang ilagay yung thought na ito sa isip natin, mga kapatid sa Panginoon. Visitation is not demanding so much of our time. Kung titingnan natin to, if you will just visit one contact a week, hindi yan makaubos ng isang oras sa buhay mo. Are you with me? Realize it. Tingnan natin. Visitation, okay, is not demanding so much of our time. Hindi naman tayo magbibisita sa isang taon na yan ng buong araw ng isang oras eh. Siguro mahaba na siguro sa tingin niyo. Yung 20 minutes na kausapin mo yung isang contact eh. 'Di ba? Mahaba na 'yon, amen. Paano kung isang oras ang ibibigay mo na visitation sa isang week? Pwede tayong makabisita ng 2 contact sa isang week, amen? At alam nyo ba, pagdating dito sa discipleship or sa follow-up, most of the time, yung presensya mo ay mahalaga na eh. Amen? Yung presensya pa lang natin, naghahatid na sa kanila ng encouragement eh. Amen? How much more kapag binigyan mo pa yan ng salita ng Diyos, powerful na yon. Amen? And sometimes, pagka sinabi natin na visitation, iniisip natin, mahaba yan, maano yan. Parang ginagawa na yan ng mga Bible school students. Christians, pwede din natin gawin yan, amen? Pwede niyang gawin ng bawat isa sa atin.
Ang sabi kasi dito, gusto ng Panginoon na idiin ito sa atin. Let us go again. Let us eh. Alam niyo ba na maaaring yung nasulwining ni Brother, ano ba pangalan nito? Brother Jimmy, ay pwede ma-disciple ng isang man ng church na ito. Kasi siya yung pinaka-effective na pwedeng mag-disciple sa tao na yun. Amen? Are you with me? Isipin natin yun. Okay? Maaaring yung soul winning ni, anong pangalan nung bago na to? Amen? Magiging soul winner to, amen? Si Esther? Ay, Ezra. Si Ezra. Yung soul winning ni Ezra, okay, ay pwedeng, yung effective na ano sa kanya, disciple sa kanya, isang young man ng church na ito. Isipin natin yun. Pero kailangan, makita natin yung word na, let us go again and visit. Samaan na minsan si Brother Jimmy mag-visitation. Samaan natin minsan si Brother si Ezra na mag-visitation. Kahit 30 minutes lang. Para yung contact niya ay ma-discipleship. 30 minutes of your life, maliit na oras yan sa tingin natin para sa kanila. Pero alam mo ba, yung Word of God na pwede natin na ma-impart sa kanila that time, pwedeng magbigay sa kanila ng lasting change. Amen? Isipin natin yon. Maaring that day, turning point ng buhay ng tao na yun eh. Kasi pumunta ka. Nagbisita tayo. Okay? We cannot have an effective follow-up if no one is willing to make ourselves available to go in and visit them. Yeah? So, the devil will take away. Not everyone who professes faith after hearing the gospel is genuinely saved. Kaya kinakailangan natin silang balik-balikan. Visit them again. Visit them again. Wow. Sometimes we only plant the seed and we should follow up to help them understand the gospel more fully and respond with genuine faith. Pwede yung una mong pagpunta, nagplant ka lamang ng seed eh. Pero yung pangalawa po palang punta, doon pala niya maintindihan talaga, ito pala yun. Pwede yung realization pagdating sa pangatlong bisita mo eh. Pwede doon mangyari. Kaya binanggit ito ng Bible, let us go again. Maganda itong sinabi ni Paul dito, let us go again and visit them. Okay? So, because the devil snatches away the seed of the gospel. Pangalawa na makita natin, because new believers need to grow spiritually. Spiritually, they need to grow. Kaya sinabi ng Bible, di ba, sa may 1 Peter chapter 2, verse number 2, as a newborn babes, yung mga new believers na yan, sa harapan ng Diyos, newborn babes pa sila. At kinakailangan pa nila ng magbibigay sa kanila ng gatas, titimplahan pa sila ng gatas. Ng sincere word of the word. Sabi, sincere, word. Sabi diyan, no? As a newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Okay? Isang encouragement dito. Do not leave undiscipled your new convert. They need to be nurtured to grow spiritually. Nurture them. Alam niyo ba, pagka nag-nurture ka ng isang bata, naranasan namin talagang mahirap. Nung unang baby, mahirap eh, kasi mangangapa ka pa eh. Minsan hindi mo alam kung bakit siya umiiyak eh. Di ba? Mahirap, minsan. And then, may mga times na, hindi mo alam, gutom na pala siya. Kinakailangan mo siyang bigyan ng gatas. Sa, kahit anong oras, pwede siyang umiyak. Nag-nurture ka eh.
Ganon din sa isang new believers. There are times na gigising ka sa isang gabi tapos may pag-pray mo siya eh. Are you with me? I-remind ka ng Panginoon minsan, yung tao na yan, kinakailangan mo ipag-pray mo siya ngayon. Di ba? Because you nurtured that person para mag-grow siya spiritually, babalik-balikan mo siya, titingnan-tingnan mo siya. Di ba? Alalayan mo siya sa kanyang spiritual life. Kaya sinabi dito, tingnan mo yung concern dito nila Paul. Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord. And look at this word, and see. Bakit mo siya kailangan balik-balikan? And see. Ito yung sagot, and see how they do. Para matingnan mo kung ano ba yung ginagawa nila. Para ma-assist mo ba? Ma-assist mo, ano ba ang kailangan niya spiritually? Man? Hello, are you with me? Para ma-assist mo, magkaroon ka ng assessment na, next week, ito yung lesson na kinakailangan kong ituro. Bakit? Kasi nagbisita ka eh. Nakita mo yung need ng spiritual na buhay niya. Okay? In Ephesians, alam niyo ba na yung pag-disciple or yung pag-follow up ay hindi kailangang tumagal eh. Diba? Siguro, mahaba na yung 20 minutes, 30 minutes na, hindi, mahaba na yung 20 minutes eh. Na may ma-follow up mo siya or i-disciple mo yung isang tao eh. Para maibigay mo lang yung pangailangan niya that week eh, spiritually. Okay? So, number 2, we need to disciple new believers because new believers need to grow spiritually. And then number 3, okay, kasi 6 to. Lapit na matapos, okay? Number 3, because new believers need to overcome sinful habits and grow in righteousness. Yan yung ating isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan natin silang i-disciple, balik-balikan, yung mga new believers na ito. Okay? Makikita nyo yung sinabi dyan sa John chapter 8, verse number 11, yung isang adulterous woman dyan, na sinabi ng Panginoon kung talagang siya ay makasalanan at karapat-dapat siyang ang unang bumato sa kanya. Di ba? Batuhin niyo siya. Kung wala kang kasalanan, sabi ng Panginoon. At walang gumawa nun. Di ba? At dumating sa verse number 11, and she said, "No man, Lord." Sabi niya, walang nagbato sa akin, Panginoon. Walang gumawa nun. Yung mga scribe and Pharisees, hindi nila ginawa. Pero ina-accuse nila ako noon. Accusers sila. Ina-accuse nila ako na makasalanan daw ako, madumi daw ako. Pero hindi nila ako binato, Panginoon. No man, Lord. Ano sabi ng Panginoon? And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee." Pero anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Tinuruan siya ng Panginoon eh. Di ba? Tinuruan siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Go and sin no more." Hindi kita kinukondem. Pero ito, ayusin mo na buhay mo. Lumakad ka na ng maayos and sin no more. Tuturuan natin sila eh. Ito yung example ng Panginoon sa atin. They need to know, new believers need to be guided. To be guided. How to overcome sin in their life and how to live as a child of God. Yan yung sinasabi dito. In Ephesians chapter 5 verse 8, ano sabi sa Bible? For we were sometimes darkness. Okay? Pero nung nakakilala na siya sa Panginoon, nung nakilala niya ng tagapagligtas na si Jesus Christ, ano sabi? But now, dapat ma-realize nila to ng mga new believers natin.
Dapat ma-realize nito, but now, ngayon, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat ma-realize nila yan. But now ye are light in the Lord. Walk as children of light. Sabi dito. Turuan natin sila. Why we need to disciple new believers? Because new believers need to overcome sin, sinful habits, and grow in righteousness. Okay? Ito maganda, number 4. Okay? Number 4. Because new believers are easily swayed or influenced by the world. Yan yung pang-apat dito. Because new believers are easily swayed by the world. We need to disciple them. Kasi madali silang ma-influensyahan ng makamundo. Kahit tayo nga na matagal-tagal na sa Christian life natin na-influensyahan tayo ng mundo, madali tayong ma-influensyahan ng mundo. How much more ito mga new contacts natin, ito mga new believers na nagsisimula pa lang sila, hindi pa nila alam masyado yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. Madali silang maakay ng makamundong bagay. Kaya sometimes maiintindihan mo sila na hindi sila masyadong, mahirap silang ma-invite minsan sa church because hindi natin may pagkait. The world is pulling them back. Diba? Kaya mahalaga yung visitation, yung ibisitahan mo sila from time to time Diba? Ma-encourage mo sila sa Panginoon sa Word of God. Every time we visit doon sa mga taon na yon, see to it na prepared yung heart mo, yung Word of God sa puso mo na ibigay sa kanila Kasi kailangan nila yon. Because these new believers in our church, isang concern ito, is easily swayed by the world. Acts chapter 13 verse 13. Ito yung scenario ni John Mark, okay? Na kung saan, now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia. And John, ito si John Mark, departing from them, returned to Jerusalem. Bumalik biglang nanghinaan sa mission work Sa mission nila babalik na lang ako, hindi na ako magpapatuloy, Paul. Kaya pagdating sa Acts chapter 15, okay, verse number 37, tingnan niyo yung Bibles natin. Sa Acts chapter 15, verse number 37, ito yung nangyari, nagkaroon ng contention si Paul at saka si Barnabas dito Kasi ang sabi dyan, and Barnabas determined to take with them John, kasi magbibisita nga sila this time Magbibisitation sila this time, whose surname was Mark. Verse 38, but Paul thought not good to take him with them. Okay, ayaw ni Paul. Kasi alam ni Paul yung nangyari sa kanya Iniwan kami niyan sa ere. Ano nangyari? Who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. Hindi na pumunta Nag-give up, nag-quit siya Kaya mga Bible school student, don't give up, don't quit, amen? Tutuloy lang kayo. At patibayin niyo yung mga puso niyo para sa Panginoon sa ministry na ito. Church, huwag tayong mag-easily give up sa mga sitwasyon ng buhay natin. Lalo tayong lumapit sa Panginoon. Okay? Ano nangyari? Verse number 39, and the contention was so sharp between them, and they departed asunder one from the another. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. Alam niyo ba, hindi pinayagan ni Paul, pero si Barnabas, sige, sama ka sa akin. Pwede kitang i-disciple. Pwede kang matuto sa akin. Amen? Thank God, may isang Barnabas na nag-take time na alagaan itong si John Mark.
At alam niyo ba, thank God. Kasi pagdating sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, tingnan niyo yung sinabi ni Paul dito. Only Luke is with me. And what is next? Take Mark. Dalhin mo si Mark. Bakit? Ano nangyari sa kanya? This time, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Bakit naging profitable itong si John Mark na ito na nag-quit na to eh? Because may isang tao na nakakita ng kanyang pangailangan. At sinabi niya, sige, sama ka na lang sa akin. May pagkakataon ka pa. Binigyan niya ng pagkakataon si John Mark. Alam niyo mga kapatid, minsan yung mga nakikita natin na parang hindi magamit sa ministry sa church natin, alagaan natin yan. Baka yan ang magiging next missionary ng generation na yan. Man, disciple them. Pwede kang gamitin ng Panginoon sa mga tao na yan. Amen? Ito, hindi na siya profitable. Sabi ni Paul, hindi na. Hindi na natin siya isama kasi iniwan tayo. Quitter yan eh. So sabi ni Barnabas, by God's grace, pwede pang mabago to. Amen? Kaya pag dinidisciple tayo ng isang discipler, makinig tayo, amen? Hayaan natin na alagaan nila tayo at matuto tayo sa kanila. Amen? Pero ano nangyari sa 2 Timothy chapter 4 verse 10? Wag natin gayahin to. Itong si Demas, di ba? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, sabi diyan, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and departed unto Thessalonica. Si Demas, hindi siya nakinig sa kanyang discipler. Amen? May gusto mag-disciple sa kanya. Dinidisciple siya ni Paul, pero anong nangyari? Mas pinili niya ang makamundong bagay. Hindi siya nakinig. Alam natin na wag nating mahalin yung pleasure ng mundong ito. Di ba? Kapag minahal natin to, the love of the Father is not in us. Mawawala. Malulus natin yung opportunity na magamit tayo ng Panginoon sa ministry. Kapag may nagdi-disciple sa atin, pakinggan natin sila. Let's learn with them. Learn them with them. Maalagaan ka at ito yung pang-5. Okay? Mag-disciple tayo because they need to become established in the faith. Ma-establish sa faith ang tao na yan. Nung inalagaan at dinisciple ni Barnabas si John Mark, na-establish siya sa pananampalataya. At nung na-establish siya sa pananampalataya, si Paul mismo nag-request sa kanya, sa kay Barnabas, dalhin mo na si John Mark. Kasi ngayon, kailangan siya sa ministry dito. Are you with me? Are you with me? Discipleship is very important, mga kapatid. Okay? Colossians chapter 2 verse 6, and ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. And then, lastly, number 6, because our ultimate goal is for them to bear fruit. Yan yung ultimate goal natin sa discipleship. Okay? Why we need to disciple these new believers? Para maging mabunga sila. Nakagaya mo ba? Kagaya natin na nagbubunga tayo sa Panginoon. Ma-experience din nila yung joy na nagbubunga sila sa Panginoon. Magiging blessing ito. Kasi ito yung Bible nagsabi, John 15 verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruits should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you.
Okay? Sa ating pagtatapos, the DNA of fruitfulness in our Christian life flows in the veins of discipleship. Doon yun, dumadaan. Amen? And we need to disciple. That is why we need to disciple these new contacts or new believers of our church. Have a concern with them. Like Paul, binabagabag si Paul. Sinabi ng Bible, and some days, habang lumilipas yung mga araw na yun sa buhay ni Paul, binabagabag siya. Paano kaya yung mga nawitnessan namin? Yung mga nasira namin ng gospel? Every day sa buhay niya, iniisip niya sila. Kaya sabi niya, kay Barnabas, let us go again. Diba? And visit our brethren in every city. I pray to the Lord na makita natin sa vision to, gaya sa Paul, makita natin yung mga tao na dapat ma-discipleship sa church natin. Okay? Yan ang vision na binibigay ng Panginoon sa ating pastor. And we can do it. Amen? By the grace of God. Let's pray. Lord, I pray that you will empower these lessons, Lord, in our hearts na makita namin kagaya ni Paul na yung puso niya nababother because of those people na kinakailangan mabalikan at ma-follow up. I pray, Lord, that tonight, help us to realize, Lord God, na discipleship, soul winning and discipleship in our church is important thing, and help us, Lord, to be engaged on this. Bless our next speaker, oh God. Empower him, Lord, to encourage us tonight and challenge us. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, church.